Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kaniyang mga alagad at napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kaniyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang naghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo ay bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo ay magagalak. Mapalad kayo dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapopuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga pulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maraming beses po ang inulit sa ating ebanghelyo ang salitang mapalad. Una, dapat klarado po sa atin na magkaiba ang kapalaran sa pagpapala. Sa wikang Ingles, luck ang tinutukoy sa salitang kapalaran, samantalang blessing ang tinutukoy
sa salitang pagpapala. Kaya't ang taong pinagpala ay sinasabi ding blessed or full of blessings. Kaya nga ang mahal na ina, anong sabi natin? Bukod kang pinagpala. Hail Mary, full of grace. Dahil tunay ngang labis-labis ang pagpapala at mga biyayang nakamit ng ating mahal na ina. Minsan po, tinitignan natin ang ating buhay na tila baga isang kapalaran na itinataya natin ang ating sarili sa iba't ibang paniniwala at kasabihan. Ang iba naman sa atin gumagamit at naniniwala pa sa tinatawag nating pampaswerte para mabago ang kanilang kapalaran. Kapag may mga hindi magagandang nangyayari, madalas nating sinasabi, ganyan talaga yan. Kapalaran mo kasi yan. Ngunit kung tayo'y may pananampalataya, hindi natin tinitignan ang ating buhay na isang kapalaran, kung hindi isang pagpapala. Uulitin ko po, sa isang taong may pananampalataya, hindi niya tinatanaw at tinitignan ang kaniyang buhay bilang isang kapalaran, kung hindi ang kaniyang buhay ay isang pagpapala mula sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tampok sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang mga pangaral ni Jesus sa bundok. Narinig nating binanggit ni Jesus Nazareno ang mga pagpapalang ito. Malinaw na ipinahayag ni Kristo kung sino ang tunay na mapalad. Binanggit niya, hindi mapapalad ang mga mayayaman sa lipunan sapagkat tinamasa na nila ang kaginhawahan sa lupa. Hindi yung maraming nalikom na material na bagay sa lupa. Hindi ang mga maiimpluwensya at mga makapangyarihan, kung hindi bagkos itinuturing ng Diyos na mapapalad ang mga sawimpalad o naghihikahos sa buhay, subalit ibinibigay nila ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Uulitin ko mga kapatid, si Kristo tinitingnan niyang mapapalad ang mga dukha, ang mga sawimpalad, ang mga taong naghihikahos sa buhay, na bagamat mapait ang kanilang pinagdadaanan, ibinibigay nila ang kanilang pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Kaya dapat klarado din na hindi masama ang pagkakaroon ng kaunting karangalan, kapangyarihan at kayamanan, sapagkat ang mga ito rin ay mga biyayang galing sa Diyos. Kung marami tayo nito, gamitin natin sa tamang pamamaraan. Huwag nating gamitin ito upang pagsamantalahan ang kahinaan ng ibang tao. Huwag nating gamitin ito upang maging makasarili, sakim at personal na interest lamang ang laging iniisip. Mga kapatid kay Kristo, huwag nating tignan ang ating buhay bilang isang kapalaran, kung hindi tanggapin natin ang ating buhay bilang isang malaking pagpapala mula sa Diyos. At ang pinakadakilang pagpapala na dapat mayroon tayo at pinanghahawakan
ay ang bagong buhay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya ang pagtawag ng Panginoon sa atin ay upang makibahagi tayo at makipagtulungan sa misyon ng Diyos sa pagkakaroon ng isang banal na pamumuhay, anumang estado o katayuan natin sa buhay. Isang banal na buhay na maghahatid sa atin ng ibayong pagpapala sa kabila ng ating kahinaan at napakaraming pagkukulang. Hindi tayo mauubusan kailanman ng mga biyayang makalangit mula sa Diyos. Dahil ang nais ng Diyos, tayo sa Kanya ay nagtitiwala. Siya lamang ang bukod tangi nating pag-asa. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy ng ating banal na Eucharistia, naway tunay tayong makapamuhay bilang mapapalad na nilalang ng Diyos, na ang lahat ng ating nakamit na pagpapala at mga pagpapalang makakamit pa lamang ay maging inspirasyon natin upang patuloy tayong mamuhay ng banal at matapat, at higit sa lahat, gamitin natin ang lahat ng ating mga pagpapala upang tayo din sa ating simpleng pamumuhay maging pagpapala din para sa iba. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.